Ulit-ulit na lang ako, every Sunday, sinasabi ko na lang na Sunday na naman. Pero I think of all the weeks that we had, pakiramdam ko itong Sunday na to, yung parang kapipikit ko lang ng Lunes, linggo na naman. And we're so thankful to God na nandito kayong lahat na muli. Yung ating kapatid all the way from Olongapo is here to join us, and masaya yung puso naming lahat naririto ka sa Faith Without Walls. And there will come a time we will hear your story. As a matter of fact, yung event natin ito ng December 16 and 17, kung nabasa nyo doon sa GC, actually minessage ko rin yung isang kapatid natin, si Sister Joanne, yung nasa sa Aklan. And I explained to her para saan itong event na ito. Bakit may ganito? Ano itong pinapagawa ng Lord sa atin? Ang utos ng Panginoon, tawagin mo silang lahat. Bakit? Kasi sila yung mga testigo po. They are my witnesses kung paano magmahal ang Panginoon. And nung nakita ko nga yung sa GC, yung sinasabi ni ate, nakita namin. Akala natin, di na natin sila nakikita rito. Wala na, tapos na. Di ba? Yung nagawa na natin yung role natin, okay. Nagsilayas na sila, di natin sila nakikita. Akala natin tapos na, yung ginawa ng Panginoon, mali. Ginamit lang tayo ng Panginoon para mag-umpisa. Pero ang Diyos ang tatapos ng lahat. And kahit na hindi natin sila nakikita, yung buto ng pananampalataya na itinanim natin sa kanila, patuloy na umuusbong. At hindi yan mapipigilan. Sa araw na yan ng Disyembre, madidinig ng buong probinsya ng Bataan, ng Limay, buong Pilipinas, ng buong mundo, kung bakit nangyari itong love ministry na ito. Kung paano ang buhay ng mga tao, yung sinasabi nilang wala ng pag-asa, yung isinuko na daw sa demonyo, ay kayang hanguin ng Panginoon. At darating yung panahon na ang mga tunay na magpupuri sa Panginoon, yaong mga hinango sa kasalanan at kumilala sa Diyos upang ipakita sa buong mundo na hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa husay mo. Hindi ito tungkol sa galing mo, sa bait mo, sa dami ng pera mo, sa dami ng tulong na ibinigay mo sa tao. Ito ay tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? And that is what the event on December 16 and 17 will be. At sa araw na ito, I'm so glad that you're all here. Sapagkat tayong lahat na naririto ngayon ay mga taong pinalaya na ng Panginoon. We have all been set free. As we watch, ewan ko kung nakikinig kayo sa mga news, I hope that you are watching the news as it unfolds. Kaya ang bilis-bilis ng linggo na ito, ang dami-daming nangyari sa giyera dyan sa Middle East. Turkey, sumali na yung Turkey ngayon. Malapit na sila mag-away ng Amerika. Nagpadala na yung Turkey ng sarili nila mga barko sa Mediterranean upang i-monitor yung movement ng Amerika. At hindi nagugustuhan ito ng Amerika. Yung China is on the way to the Mediterranean Sea. So it's a powder keg. Parang pinaghalo-halo mo na lahat ng pulbura. And all that is needed is a spark. And war will erupt anytime. It will erupt anytime. When China, like kong pina-warning sa inyo, if China will be in the mix ng digmaan na yan sa Middle East, kahit nasa Middle East yan, kasali tayo dito sa gera. Ngayon, maswerte pa tayo. We are moving about na parang wala lang. But there will come a time, I'm telling you. That's why we have to prepare. Nagmamadali ang Panginoon. Kaya yung December event natin na ito is bahagi ng pagmamadali ng Panginoon. The story has to be told. People has to be won. Kailangan ma-preach natin yung gospel. We are running out of time. Mga kapatid, we are running out of time. So if you are still busy with your life today,
Nakakala nyo, eto lang ito? Ano? Busy tayo sa mga buhay ng artista, pa-TikTok, kung ano nung ginagawa natin sa buhay natin. Going about life as if it's not gonna end. No, it's all about to come to an end, and very soon, malapit na. But all of these worries na meron tayo, ay hindi na yan ang dapat inaalala natin. Saan tayo pupunta, saan tayo tatakbo, paano ako mabubuhay, paano yung bahay ko, yung tricycle ko, yung kotse ko, yung hanap buhay ko. All of that will come to an end. But all of our worries, yung alalahanin natin dito, ay mawawala na dapat sa atin. And our focus is how to prepare yung pagbabalik ng ating Panginoon. Paano tayong lalaya sa lahat ng yan? Well, the Lord has set us free from all of these concerns. And this is what the church is all about today. Yung simbahan kasi ngayon natin ngayon, karamihan, is all about form. Puro forma lang. Wala nang substance yung pinag-uusapan. And this is what the point of discussion between the disciples in Galatians chapter 5 verses 1 to 10. Sabi ng Panginoon dito, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God, for He is the one who called you to freedom. This false teaching is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough. I am trusting the Lord to keep you from believing false teachings. God will judge that person, whoever he is, who has been confusing you. Amen. Let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, maraming salamat sa salitang itong ibinigay mo sa amin. Muli, buksan mo ang aming puso at isipan, mahayag sa amin ang lahat ng katotohanan na nais mong ibigay sa amin. Amen. Balikan natin yung sabi dito ng verse 6. Kasi dito makikita nyo yung pangalan ng ating simbahan. Did you notice that? Our name is Faith Without Walls, Love Without Borders. Ang sabi ng Panginoon dito, what is important is faith expressing itself in love. Yan ang pundasyon ng pangalan ng ating simbahan. Faith and love comes together. Yung pananampalataya ay ini-express sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay mananampalataya, gayong hindi ka naman marunong umibig. Hindi mo pwedeng sabihin ako ay umiibig kung wala kang pananampalataya. And vice versa. Because yung pag-ibig ay paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya sa simbahan na ito, hindi pwedeng paghiwalayin yung faith at saka yung love. Lagi siyang magkasama. But look at what is the subject of debate ng simbahan na ito. Noong panahon na ito. Na sinulat ito nila Apostol Pablo. Anong pinag-aawayan nila? Circumcision. Kung magpapatuli ba o hindi. Kasi ang mga Hudyo, sila yung circumcised.
Yung tradition of circumcision is a covenant. Ano? A covenant ito ng mga Hudyo sa ating Panginoon. So every man must be circumcised. At ngayon, na dumating si Jesucristo, nagtuturo ang mga apostoles sa mga hintil, sa Gentiles, sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, mga hindi tuli. At yung mga Hudyo, ang pakiramdam nila, meron silang exclusivity. And therefore, kami lang na mga tuli ang dapat naligtas. Sa amin lang na mga tuli, mga circumcised, dapat ihahayag ang katotohanan. Kapag hindi ka circumcised, itsapuera ka dun sa church. Magtayo kayo ng sarili nyo, ito para lang ito sa mga circumcised. Paano natin gagawin yun sa modern church natin? Ilalagay ko si Brother Randy sa labas, i-check mo kung sino mga tuli dyan, ha? Pasok. Pasok. Doon ka sa kabila. Another question there is, paano yung mga babae? Nagpapatuloy ba yung mga babae? Although in some Islam tradition, sa Egypt, before, I don't know if they have stopped it, there is a practice there of mutilation. Yung babae tinutuli. I think at 9 years old, tutuliin yung babae. Alam niyo kung paano tinutuli yon? Ginugupit yung clitoris ng bata. Ay grabe, it's so painful para doon sa bata. Nakita ko yung documentary na ginagawa noon. Nanginginig yung katawan ng batang babae. Walang anesthesia po ito. Parang yung tuli natin sa lalaki, pukpuk, ganun. Balat lang yun, balat. Masakit pa rin. Sa babae, yung clitoris mismo, yung laman. Sa organ ng babae at ng lalaki, ito ang pinakamaraming nerve endings. Ito ang pinaka-sensitive sa lahat ng parte ng katawan. So although mararamdaman mo yung pleasure through this organ, you can also feel all the pain. Lahat ng sakit meron dyan. So ito yung pinagdidebatihan. Form versus substance. Alin ang mas mainam? Because under Jewish law, men are circumcised. If you are circumcised, you signify being a Jew. It is a symbol of being the right background and doing everything required by your religion. Pag tuli ka, ibig sabihin, ayos ka sa Panginoon, sinunod mo lahat yung requirements, kinumply mo lahat yung requirements, ayos ka na sa Panginoon. That's it. Yun lang ang basihan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, pag sinabi mo kailangan matuli ka para ka maging tama sa Panginoon, dapat sundin mo rin lahat yung isinasaad doon sa lumang tipan. Hindi lang yung pagiging tuli. Tuli ka nga, magnanakaw ka naman. Di ba? Tuli ka nga, rapist ka naman. Tuli ka nga, hindi ka naman tumutulong sa kapwa mo. Pero tuli ka. Pero sabi mo, ligtas na ako kasi tuli ako. That's it. Form. They thought that being saved is all about form. Puro pormahan lang. Yung pupunta ako sa church, nakabihis ako ng maayos. Every Sunday, luluhod ako. Pag ganito, may Santo Rosario, nakaluhod ako. We are interested about form. Yung mga prosesyon na ginaganap, what is that? It's form. Walang substance iyon. Nagkakarga ka ng mga santo sa iyong balikat and then paparada ka. Para kanino yun? Para sa Panginoon? Natutuwa ba siya doon? Hindi. Para sa iyo yun. Natutuwa ka sa sarili mo. At yung mga iba na merong mga santo sa mga bahay, anong tawag nila doon sa activity nila na yon? Alam niyo kung anong tawag nila doon? Nag-aalaga ng patron. We believe that? Nag-aalaga ng patron. Ano yun? Aso? Nag-aalaga ka ng patron? Patutubuin mo yan? Pakakainin mo? Tapos sasabihin ninyo, hindi sinasamba yung mga ribulto na yon? Sinasamba yun. The adoration that you give, punas ka ng punas doon sa mga puon. Tapos pag araw na ng parada, pipinturahan nyo yan, lalagyan nyo yan ng bulaklak, ng ilaw at kung ano-ano.
Sasabihin natin, hindi natin yung sinasamba. Sinasamba natin yung mga patron na yan. And we are being lost. Because we thought na yung mga lahat ng ginawa natin na yon, that is according to the form na gusto ng mga simbahan na meron ngayon, yun ang magtatama ng ugnayan natin sa Panginoon. Ligtas na ako kasi nag-aalaga ako ng patron. Kasi may mga santo ako. Kasi kapag karakul, sumasayaw ako. Habang tumutoma. Yes, Lord! Lasing na lasing ka na. Yes, Lord ka pa ng yes, Lord. Abay, kung nandito ko si Lord, buhusan ka ng isang drum na alak. Diba? Nasaan ang sinasabi natin pananampalataya? Nothing. It's all about form. No substance in it. Today, almost all men are circumcised and Christian women are not circumcised. So circumcision is no longer the external appearance of righteousness. But we replace circumcision with, ito, pinalit natin. Kasi ngayon, hindi na uso yung titignan yung tuli o hindi. Bawal na yun. Maninilip ka pa eh. Tsaka yung babae niya hindi sinicircumcise. So pinalitan natin yung circumcision ng ibang basihan para malaman ng standard natin dito sa mundo kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Ano yung mga pinagbabasihan natin? Tama ba yung iglesia na pinupuntahan ko? The right church. Ang dami-daming denominasyon ng iglesia ngayon. May Katoliko, may mga iglesia ni Cristo, may mga born-again Christians. Yung born-again Christians, siguro mga 1,000 mahigit ang denominasyon. Or even more sa buong mundo. Iba-iba ang mga pananampalataya. At yung mga iba, ang loyalty hindi sa Panginoon, kundi doon sa institusyon. Kaya nadidinig ko noon, pinanganak akong AG, mamamatay akong AG. Baptist ang pamilya ko, Baptist kaming mamamatay. Methodist ang buong angkan, Methodist kaming lahat. Katoliko sagrado ako at yung buong pamilya ko, puro ganun na lang. Everyone is loyal to their church, but not to God. At ngayon nga, mainit yung, lagi ko napapanood ngayon yung mga debate tungkol sa Catholic being the original religion na itinayo ng Panginoon. It is the oldest church. No, it's not. Alam niyo ba na yung Christianity, sabi nila kasi yung Christianity originated in Europe. It's a European religion. Kasi mostly Europeans ang nagpakalat ng Christianity sa ibang mga bansa. That is wrong. Hindi po totoo yun. Because the first Christians ay mga Hudyo nasa Middle East. Na nagpunta sila sa Greece, nagpunta sila sa Rome. It only became a European religion because eventually Rome, which is now Italy, dito po kauna-una naging official religion of an empire. Imperyo kasi ang Roma. Makapangyarihan sila. Meron silang mga army. Nagkaroon sila ng official religion through Constantine at ginawa itong yung Christianity ang official religion. But the class of Christians that they chose are now what you call the Catholics. The Catholics, kaya tinawag po siyang Katoliko, ang tawag po dyan, the Catholics as translated is universal. Catholic is a universal church. Bakit siya universal? Because the Catholic Church of the Roman Empire is supposed to embrace all religion. At pati yung mga pagano na practices in-embrace ng Catholicism. Therefore, marami sa mga practice na meron ngayon ng Catholic Church, ang origin niya are pagan practices. Yung pagyuko-yuko sa mga Diyos-Diyosan, yung mga orasyon, galing po yan sa mga pagan na practices. Akala ng mundo ngayon, yung Christianity galing sa Europe. No. Because the oldest Bible, compiled Bible, ay wala po sa Middle East. Wala rin po sa Europe. You know where it is? It's in Africa.
It's in Ethiopia. Naandoon yung pinakamatandang compiled writings of the Bible. And therefore, yung Biblia, yung salita ng Panginoon, kumakalat na noon. Organized churches in Ethiopia. Nakarating na yung mga disipulo ng Panginoon doon. Hindi ito exclusive sa Europe. At yung larawan natin na nakikita sa mga pelikula, akala nga natin, nung bata pa ko, akala ko si Jesus Christ puti. Di ba? Kasi blue eyes. Nakikita natin yung painting ng picture ni Jesus, blue eyes. Kaya lahat ng tao, ang perception kay Jesus, ganun. Si Jesus ay Hudyo. Mas mukha siyang Arabo kaysa sa puti. Mas mukha siyang Arabo kaysa sa puti. He is of dark skin. Mas malapit ang kulay ni Jesus sa atin kaysa sa Amerikano. But we are still trapped to that perception. Many churches are trapped to that perception of the image of Christ. At ganoon din sa paghahanap ng simbahan, may perception ka na ang tamang simbahan ay eto lang. Dapat AG ako, Baptist ako, Methodist ako, Katoliko ako, Iglesia ng Cristo, at kung ano-ano pa mga reliyon. And you thought that God is exclusive in there. Meron bang right clothing, the right company, the right songs, the right language, the right family. Ito ang mga tinitignan ng mga tao sa atin ngayon para malaman kung tama tayo sa Panginoon. And the right church, yun na, pinag-uusapan natin. And many born-again Christians today believe that the Holy Spirit can only move in a born-again church. That is completely false. God is the God of all creation. He can go wherever He wants. Naikwento ko na sa iyo ito noon, no? Born again na ako noon. Sabi sa akin ng isang born again Christian, nagkukwentuhan kami about the Holy Spirit. Kinuwento ko sa kanya yung experience ko in a Catholic charismatic movement. And there I experienced the movement of the Holy Spirit. I felt it. Nung napunta ako sa born again church, I felt it again. It's the same Holy Spirit. Pero sabi niya sa akin, nung kinukwento ko yun, o diba, iba ang Holy Spirit sa atin? Sabi ko, actually hindi. Pareho lang. Because the Holy Spirit doesn't care where you are. He will meet you where you are. Kahit nga mga moske, pinapasok ng banal na Espiritu to have an encounter with Muslims. Ang mga Muslim, maraming nako-convert. Through what? Through a divine revelation. Kinakausap talaga sila ng Panginoon. Nagpapakita ang Diyos sa kanila. Kasi, mas malalim yung pagkakahiwalay nila sa Panginoon. So it is false to say na ito, born again Christian church, dito lang. Kaya ako hindi ako allergic, kahit anong simbahan pupuntahan ko. Because I know the Holy Spirit can be there. Pero may mga churches ngayon, ako nung Katoliko ko, ang alam ko, pag pumasok ako sa ibang simbahan, napasok ako sa Aglipay, napasok ako sa born again, paglabas ko, feeling ko, ang dumi-dumi ko na, Lord, patawarin mo ako. Napasok ako sa lugar na ito. Because yun ang turo sa amin. And that's why many churches today, mga traditional churches today, ayaw makipag-ugnayan sa ibang mga simbahan. Kasi ang interest nila, yung pangalan ng simbahan, hindi yung pangalan ng Panginoon. Hindi yung mensahe ng Diyos, kundi yung mensahe at doktrina ng simbahan nila. Yun ang isinusulong nila. That's why it's so difficult today sa mga churches ngayon, wala nang ginawa kundi mag-away ng mag-away. The right clothing. May mga simbahan, kailangan yung mga babae nakadress, no pants for girls, kailangan lahat nakaputi, mayroong bandana dito, may mga nakasulat na orasyon doon sa bandana. Bawal yung punit-punit ang pantalon. Kailangan yung pare o yung pastor mayroong robe. Yung iba may saklob pa sa ulo. Yung mga pastor kailangan nakabarong or naka-coat. We believe our righteousness is reflected in our preference in clothes. Akala natin na kapag tama yung suot natin, tama na rin tayo sa Panginoon. That's why nung nag-uumpisa tayo sa ministeryo ito, nangangaral tayo doon sa mga batang hamog. Diba? Natatandaan nyo ito, nag-imbita tayo ng mga LGBT na mga teenager na pakalat-kalat sa madaling araw.
Nung naandun kami sa sa Tito Roots yata yun no? Swimming. In-invite namin siya. Sabi, punta kayo sa church. Sabi nila sa akin, Pastor, anong susuotin namin? Sabi ko, edi kung anong meron kayo, yung the best na suot ninyo, yun ang isuot ninyo. Aba, dumating sila ng church, ayun, naka-off shoulder, naka-makeup, at kung ano-ano, di ba? Natawa na lang ako. Kasi sabi ko kung ano yung meron sila eh. Di yun nga sinuot, the best, di ba? Parang ganyan sister, may bakuna shot na, no? Yung may saksakan ng hiringgilya. Oh. Ganun ang suot nila, mga teenager. Ako natawa, pero napansin ko, marami doon sa atin noon sa church, ang nagtaas ng kilay. Ano ba yan? Ang tsura nito. Di ba? Because may idea tayo kung sino dapat yung mga papasok sa church. Dapat ganitong itsura nila. The right company. We avoid being in the company of sinners. We don't want to be seen around bars or places of sin. They say we are the company that we keep. Kaya ang hirap ng love ministry natin noon. Natutuya tayo ng ibang mga simbahan. Ako, pag sinasabi na ang ministeryo natin ay humahayo tayo sa mga bar. Yung tingin sa akin ng ibang mga pastor. Sa bar talaga, ha? Sabi ko, opo. Ingat ka. Ingat daw ako. Papatayin ba ako doon? Yun ang sinasabi sa akin talaga. Ng iba. They look at us with a smirk, parang natatawa na, baliw na yata itong mga ito. Wala na yata mapuntahan na iba. Nagpunta na sa bar. But if you look at the Bible, and you look at what Jesus did, ito yung ginawa ni Jesus eh. If you look at all the private conversations of God, yung matagal siyang nakipag-usap ng pribado, sino bang kinausap niya? Yung bang mga pariseyo? Yung bang mga mayayaman? Yung mga nag-aakala na sila ay tama sa Panginoon? No. The private conversations of Jesus were always with sinners. Si Magdalene, si Zacchaeus, the Samaritan woman doon sa balon. Lahat ng mga taong ito makasalanan. But Jesus came to them. Mga kapatid, Jesus came to them. And Jesus spoke with them. Kinausap sila ng Panginoon. Because sabi ng Panginoon, ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may sakit. Ang nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may karamdaman. Kung ang tao ay nagkasala, may sakit ang kanyang spirito. At siya ang nangangailangan ng manggagamot. Kung ang daladala mo ay salita ng Diyos at kagalingan para sa spirito ng mga tao, bakit ayaw mong dalhin ito doon sa mga may sakit? Bakit iniiwasan mo? I'll tell you the hard truth. Ito ang masakit na katotohanan. Maraming mga pastor, mga simbahan, mga Kristiyano, hindi pupunta sa mga lugar na yan dahil walang pakinabang ang iglesia sa mga lugar na yan. Walang kikitain ng church. Walang ibibigay na tithes and offering ang mga babae na to sa simbahan. Pero pag lumapit ka sa mga manager, sa mga professional, sa mga bangko, mga malalaking korporasyon, mga factory, may pera doon. Pag nawin mo yung tao na yan, marami siyang may co-contribute sa church. And I even know of pastors na pag nakakakita ng malaking bahay doon sa barangay nila, hihinto doon sa malaking bahay, ipapagpray yung bahay, Lord, gawin mo nga miyembro ko ito, dahil pera nito. Ba hinahanap natin yung mga taong may pera? Why? It's the right company. Kung ang mga kasama ko ay puro mayaman, magmumukha rin ako mayaman. Kung ang mga kasama ko ay puro matalino,
magmumukha rin ako matalino kahit ako yung pinakabobo sa kanila. Kung ang mga kasama ko ay puro gwapo, magmumukha rin akong pogi. It's the right company that we keep. Kung ang mga kasama ko ay lagi mga mukhang banal, magmumukha rin akong banal. Paano kung mga kasama ko puro mga bar girls? Patay. Di ba? That is, if we follow the standard of this world. Pag sinunod mo yung standard ng ng mundo na ito. Pero pag sinunod mo yung standard ng Panginoon at tinanong mo yung the same question, paano ito? Ang mga kasama ko, puro mga bar girls. Ang sagot, para kang si Kristo. Amen? Hallelujah! Because only Jesus Christ did that. Si Jesus lang ang gumawa nun. Prior to Jesus Christ, walang gustong lumapit sa kanila. And you know what they said to Magdalene? Di ba? Hinuli ng mga Pariseo. Parang trap ito kay Jesus. Nahuli namin siya, nangangalo niya because she was a prostitute. Nakikipag-sex siya sa isang lalaking hindi niya asawa. And under our law, sa ating batas bilang mga Hudyo, dapat siya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. Pag sinabi ni Jesus, sige batuhin niyo. O akala ko Diyos ka ng pag-ibig. Pag sinabi naman ni Jesus na, huwag niyong batuhin. Oy, nilalabag mo ang batas ni Moses. So it was a trap for Jesus. But Jesus knew exactly what they were doing. So ano sabi ni Jesus? Sige. Kung sino yung taong walang kasalanan, siya yung maunang bumato. At nagulat yung lahat. And nobody dared na batuhin yung babae. And then Jesus spoke to Mary and told her, has anyone condemned you? Sabi niya, wala po. Then I also do not condemn you. And this is what he said. Go and sin no more. That's it. Go and sin no more. Nung araw na yun, pinalaya niya si Mary Magdalene. He set her free. It's not about the company. Nung panahon na yun, kasama niya si Magdalene, pero pinalaya niya si Magdalena. Yung mga Pariseo, gusto siyang patayin. The right songs. Marami sa mga church, yung mga kabataan ngayon, gusto yung tama, yung mga awitin. Some churches still preach that singing secular songs are un-Christian. Pag kumanta ka daw ng My Way, mapupunta ka na sa impyerno. Marami pa rin naniniwala na ito'y totoo. At meron nga mga nagsabi sa amin, isang Christian, nagtuturo sa mga kabataan, bawal nga daw kumanta ng secular music. Yung tanong, paano po si Gary Valenciano? Pop artist yan. Hindi siya kumikita ng pera. Paano po siya? Kumakanta siya ng secular music. Alam mo yung sagot niya? Pwede naman ikaw magbago ng trabaho eh. Magbago daw ng trabaho si Gary V. Ano gusto pumasok sa Jollibee? Si Jollibee? Si Gary V nasa Jollibee. Di ba? Can you do that? Of course not. At hindi natin alam kung ano yung Christian song. Ibig bang sabihin, kapag binanggit yung pangalan ng Lord, Christian song na agad yun? O paano yung Lord, patawad, pagkat ako'y makasalanan. Diba? Aba kinakanta mo yun, Lord patawad, tapos napanood yung music video nun. Di ba, puro mga sexy, kumaganyan-ganyan sa paligid niya na naka-bikini. Tapos Lord patawad. Di ba, Christian song na yun? Di ba? No, it's not. Pero when I heard that song, kinanta sa sa Channel 2? Tawag ng tanghalan? Oo. Babae yung kumanta, pero the rendition was different. And it was a song as if nanghihingi talaga siya ng tawad sa Panginoon. It was different. Mabagal na yung kanta. Lord,
patawad, pagkat ako'y makasalanang nilalang. Lord, patawad. Diba? It became different because somebody was singing it from the heart. So what makes a Christian song? Yung pag-aalay mo nung awit ang nagsasabi kung yung awit mo ay para sa Panginoon o hindi. It has nothing to do with the lyrics or yung brand of music. Ang tanong dyan, kanino mo yan iniaalay yung awit mo? There is no right song for the Lord except the one that is being offered to Him. Amen? Kung inaalay mo sa Panginoon, that is the right song. Many Christians associate the command of God against conforming to the world with secular music. Sabi yung, do not be conformed sa Romans 12, chapter 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, that is good and acceptable and perfect. Ang sabi dito nila, pinofocus lagi, do not be conformed to this world. Huwag ka daw aayon dito sa mundo. Kaya lahat ng tungkol dito sa mundo, huwag mong aayunan. Paano yun? Lahat ng sinusuot natin, made in China. Puro peke pa. Tapos, puro inchik ang gumagawa yan. Hindi ng mga Kristiyano. Marami yan, hindi Kristiyano. Yung mga kotse natin galing Japan, hindi sila Kristiyano. Anong gagawin natin? Maglalakad lang tayo. Ang matindi niya, maglalakad ka pang hubo. Kasi wala kang susuot na damit, puro dahon. O kaya katsa ang susuot natin. That's not what the Lord is saying. When the Bible says, do not conform to this world, the Bible is referring to the sins of this world. Huwag kang aayon sa kasalanan ng mundo na ito. Hindi yung sinasabing yung lahat ng gawa dito sa mundo ay iwasan mo. The right language, we are so conscious of the words that we say that we just copy one another and no longer speak from the heart. We find deplorable the language that young people speak, that we create a gap with them. Of course, using curse words and profanity are still bad, but we have the tendency to be very selective and overcritical of words. Pag inuusapan natin righteousness, ang pinag-uusapan natin at tinitingnan, ano yung sinasabi niya? Ano yung salita niya? Ay yung mga kabataan ngayon, iba na mag-usap, puro letra na lang. Di ba? Pag nagme-message, hindi na natin masundan yung mga messages eh. Maghahanap ka pa ng magtatanong ko, ano yung sinasabi dito? Yung sabi ng tatay, napanood ko sa commercial, binati niya yung anak niya. Sinagot siya ng anak niya. LOL. LOL. Nagalit yung tatay. Tinawagan. Sinong ulol? Tatay mo ako. Laugh out loud lang pala yun. Di ba? O kaya yung may mga, ano ba yung mga, ngayon? Yung pagbati ngayon, yung what's up, Tapos papaigsiin pa, gagawin na lang SUP, SUP, ganun. Pag minessage ka ganun, SUP, baloko ka ha? Sino ka ba? Hindi naman ako si SUP. Oo. Ano yan? Mega loud shout out. May ganun pa pala, Mega loud shout out. MLSO. Pag binasa mo yan, malasok. We are so confused about the language. We're so engrossed about the language na parang kailangan ng Kristiyano, ang sinasabi niya, puro lang yung mga salitang, kailangan pag nagsalita ka, kailangan ikaw malumanay. Pastor, hindi ka dapat nagpapatawa. Huwag kang nagjo-joke. Ba't yan? Bakit? Nauutot ako pag nagpapatawa ka. Pinipigilan ko. So many things about our world that defines us by the things that they see and they hear. At i-judge ka nila base sa kung ano ang meron ka at kung ano yung sinasabi. The right family background. Ito, pinakamatindi nito. Kadalasan tayo ay hinuhusgahan
base sa ating pamilya. Anak yan ng ganito. Ang nanay niyan, ganito. Sigurado iyan ganito rin. Ano, is he gay, lesbian, or do they have gays and lesbians in the family? Are her parents or family members involved in Christian activities? And here's the bad thing about this. Dito sa ating barangay, dito sa Barrios, maliit pa ako, nadidinig ko na yan. Kasi prostitute yung nanay niya, ay, ganyan dinikayan. And they think lowly of these people dahil ganito. Galing ka sa munti yung tatay niya. And they judge these people because of this. May abnormal ikayan sa pamilya. Huwag ikayan. And we have these standards na ginawa nating basihan. Na wala namang merito, doon pinag-uusapan natin kaligtasan ng Panginoon. For example, mahilig ako sa wrestling. Paborito ko sa wrestler na si Undertaker. Alam mo yung karakter ni Undertaker? Parang demonyo yun. Papasok yung sa ring, kulay violet lang yung ilaw. Tapos yung sombrero niya ganyan. Tapos pag tinanggal niya yun, aangat na ganyan. Puro puti lang makikita mo sa mata niya. Parang siya may demonic powers yun yung kanyang karakter. At yung katawan niya, punong-puno ng tattoo. May tattoo siya hanggang dito sa leeg. But you know what happened to the Undertaker? He was born again. Na-born again siya. Imagine mo to, yung karakter niya sa wrestler, demonyo. Tapos nung nag-retire siya, alam niyo kung ano sinasabi niya doon sa entablado? Nagpapasalamat siya sa asawa niya na nagpakilala sa kanya sa Panginoong Hesukristo. Amen? Pero kung tinignan mo siya, itsura niya, naku, itsura pa lang niya, mo hindi na yung maliligtas. Tad-tad ng tato, ang laki-laki. Tapos wrestler pa, tapos demonyo yung karakter niya. Base sa kung ano nakikita natin, wala siyang kaligtasan. The truth is, nothing that we do, no amount of work, discipline, or moral behavior can save us. You know why? Wala anumang gawin natin o sa ginagawa natin o yung disiplina na meron ka ang magliligtas sa'yo. Sapagkat, you try to comply with these rules to save yourself. Nagko-comply ka dito, akala mo ito yung basihan ng kaligtasan mo. But this is not what the Bible tells us. The Bible tells us that we are saved by faith. Pananampalataya, not by our own deeds. Hindi sa ating mga gawa tayo maliligtas. Isa lang ang daan ng kaligtasan. Pananampalataya kay Hesukristo. If you want to follow the Lord, you cannot be selective on the things that you must obey. The Lord said that if you want favor from Him, don't just be circumcised. Follow everything that He says. Wag kang maging concerned tungkol sa pagpapatuli lang. Not just about the form. Hindi lang yung tungkol dito sa pag-attend mo sa church. Hindi yung nakikita ka lang sa nagpe-pray, kumakanta. Hindi ka nagpo-post sa mga Bible quotes. It's not about the form. Hindi yan tungkol sa pagiging tuli lang. It's all about following God. It's all about believing in Jesus, His Son. Amen? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, that what we are doing today in our church, kaya tayo nagpapakahirap, nagpapractice po tayo. We're getting ourselves ready. Because in the time before the return of the Lord, there will be great suffering. Kung ngayon nga, na maalwan ang pagsisimba, ay papaano na? Yung iba hindi pa nakakarating sa church. Madali naman magsimba. Ay papaano na pag dumating yung panahon na pine-persecute na tayo at bawal nang pumunta sa church, bawal nang mag-gather, bawal nang mag-pray, bawal ka nang bumili ng anumang produkto kapag wala kang tatak ng Antichrist, ng demonyo, ano nang gagawin ninyo? Kaya sabi ko nga sa inyo, alam niyo yung kampanya against vote buying na ginawa ng simbahan natin matagal ng panahon. Is that about changing the government? Never.
Kaya po ako nangangampanya against sa bilihan ng boto bilang isang Kristiyano. Hindi naman po ako umaasa na yung buong Pilipinas ay biglang, titino pa. It's gonna get worse. Corruption in government is gonna get worse. Lalo na po habang paparating na tayo sa dulo ng pagbabalik ng Panginoon. It's gonna get worse. Ito lang barangay election na ito. Maniwala kayo. May mga mamimili pa rin ng boto. Babaha pa rin ng pera. Kaya kung kayo ay may mga naitatabing mga tinapay, mga mangga, planggana, ibenta nyo na sa araw ng halalan. Mabebenta lahat yan. May pera na naman yung mga tao. Tumabi kayo dun sa 7-Eleven, mauubusan ng hotdog dun. Magprito kayo ng hotdog dun sa labas. Sigurado, mabebenta yan. Kasi hanggang ngayon, mamimili, magbebenta pa rin ng mga tao ng boto nila. Dahil ang tao walang dala. And it's gonna get worse. But we are trying to teach the Christians. We are trying to teach the believers of Christ. Magtiyaga kayo. Pagtiyagaan nyo yan na hindi kayo tumatanggap ng pera. Because your righteousness is more important than what this world can offer to you. Amen? Yung pera na yan na ibibigay sa inyo, sandali lang yan. Pero ngayon nagsasanay tayo ng paghahanda. Sinasanay na tayo ng Panginoon. This has nothing to do with form. It's about our faith in God. Yung kampanya against vote buying is not about changing the government. It's about training the Christians to be faithful to their Lord. Yun ang ginagawa natin. Kaya don't take it. Yung parang si pastor na namumulitika, wala politika. Campaign against vote buying nga eh. Kahit yung mga ibang abogado, pag sinabi ko campaign against vote buying, ang tingin nila dito politika. Kailan pa naging politika yung kampanya para sa katotohanan at katwiran? Ang sinasabi ko, sundin ang batas, sundin ang utos ng Panginoon. Pero ang tingin nila, dahil mga politiko ang namimili ng boto, ito ay tungkol sa politika, hindi po. Ito ay tungkol sa atin. Tayong mga mananampalataya. God is telling us, Mike, hindi natin maa-assure na lahat ng tao susunod. Pero siguraduhin mo na yung nasa loob ng iglesia, mananatiling tapat. Hindi tatanggap ng pera sa anumang halalan. It's all about our following the Lord Jesus Christ. You cannot just be dressed up properly. Your heart must also be in the proper place. You cannot just sing worship songs, praise and worship God with your life and testimony. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. Itong sabi ng Panginoon. You have fallen away from God's grace. Don't just live your life trying to comply with your self-imposed rules. God has set you free. Pero tayo, we put ourselves back into prison. Pinalaya ka na ng Panginoon, kapatid. Kaya yung problema natin, tayo ang nagkukulong muli sa ating mga sarili. Now that you have been set free, sabi sa Galatians 13 to 15. 13 to 15. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. For the whole law can be summed up in this one command: love your neighbor as yourself. But if you are always biting and devouring one another, watch out. Beware of destroying one another. This is what the Lord is trying to tell us. Just love. This is His command. Love one another. At ito lang yung dahilan kung bakit tayo nakarating sa love ministry. Bakit tayo nakarating sa mga deaf. Bakit tayo naitayo natin yung kindness station. And why we are moving to this program sa December na tatawagin ng Panginoon lahat ng kanyang mga pinili to testify tungkol sa kabutihan ng Panginoon. It's all about love.
Bakit natin pipilitin yung sarili natin na iligtas yung mga tao na nasa labas na walang pananampalataya sa Panginoon? It's because of love. Kasi alam natin, mahal sila ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos, marinig nila yung mabuting balita bago siya bumalik. Now, it's up to them to accept it or not. But God's love will be poured on them. Ipapakita muna sa kanilang lahat. And it is our duty to bring that love of God. Don't just share the gospel and count the number of people that you have led in the prayer of acceptance. Love them. Love them. Itong love ministry that we did, pinag-pray natin sila, pinatanggap natin sila sa Panginoon. But we didn't step away. Pagkatapos mong ipag-pray, tinatanggap mo ang Panginoon bilang yung Diyos tagapagligtas, etc., etc. And then, sige, sister, uwi ka na. No, we didn't do that. We stayed with them. We nurtured them. Itong mga love ministry natin, sila Mama, sila Sister Carol, sila Sister Renny, linggo-linggo na andun sa beer house. Table. Kasama yung mga bar girls. Talking about God. At akala natin, nung nag-alisa na sila dyan, wala na. No. Pag alis nila dyan, bit-bit nila yung pananampalatayang itinanim sa puso nilang lahat. And it grew. Yumabong. Kahit na hindi nyo na nakikita. Yayabong ito. And don't be consumed by your prejudice and bias against those who you think does not conform to your own standards of Christianity. Akala natin yung mga tao na mukhang walang pag-asa sa buhay, hindi na natin pagpipreach ng gospel. Huwag na ikayan. Walang pakinabang ang church yan. Iwanan nyo na sa demonyo yan. That's why nobody wants to go sa mga beer house. Yun ang perception ng marami mga simbahan. Pwede na yan. Marami pang iba. May mga estudyante, may mga mayaman. Yung pwedeng iligtas. Yan, pwede na sa demonyo yan. Hindi kakawalan yung mga yan. Pero tayo, we looked at them. No. God loves them. And I will love them. Even though they do not conform to my standard of Christianity. Alam niyo si Pura Luca? Yung kumanta ng ama namin na yung nagbihis ng Nazareno. Di ba kinasuhan siya? And during our Bible study, yung isang judge na kasama namin doon sa Bible study, sabi niya sa amin, na-offend daw siya dito sa ginawa ni Pura Luca. Sabi niya sa akin, Pastor, ikaw ba, hindi ka ba na-offend kay Pura Luca? Sabi ko, no. I am not offended. You know why? Because I know my Lord will not be offended. Yung ginawa ni Pura Luca, na nagkakakanta, na nakabihis Nazareno, una, he's trying to mock yung Nazareno. Yung Nazareno, hindi yun ang Diyos ko. My Lord is Jesus Christ. He is my Lord and Savior. Hindi yung Nazareno. Kaya ginagawang katatawanan yung Nazareno because for non-Catholics, or ewan ko kung Katoliko si Pura Luca, nakikita niya na walang saysay yung ginagawa na devotion sa Nazareno. Mukhang katawa-tawa talaga yung mga tao who is devoting themselves to an idol. Idolatry. Isa pa, if given a chance, kung ako'y ha-hire ni Pura Luca, kahit libre, didepensahan ko siya sa korte. You know why? Bakit ko siya didepensahan? Because I have been set free by the Lord from being offended. I am not offended by what He did. Hindi ako na-offend sa kanya. I don't hate him. I don't hate Pura Luca. Because I know that he is lost. Naliligaw lang siya. And I want to preach the gospel to him by showing him love. Gusto ko yung ipakita sa kanya pag-ibig. Because my God is love. So if given a chance as a lawyer, I will defend Pura Luca. Kasi tingin ko mali yung prosecution na yun sa kanya. Ito'y tungkol lamang doon sa mga relihiyon na mayroong kapangyarihan na kayang impluwensyahan yung prosecutor. But if Jesus Christ is to be offended, yung pag-aresto pa lang sa kanya sa Garden of Gethsemane, dapat na-offend na si Lord.
Di ba offend ba siya? Hindi. As a matter of fact, it was Peter who was offended. Kaya lumaban si Pedro, pinigilan siya ni Jesus. Nung siya ay hinubaran, at siya ay ginarote, hindi ba dapat na-offend na siya? Nung pinakarga siya ng krus, hindi ba dapat na-offend na siya? Nung ipinako siya sa krus, minumura, nililibak, dinuduraan, hindi ba dapat na-offend yung Panginoon? What could be worse than that? Para sabihin natin, hindi ka ba na-offend sa ginawa ni Pura Luca? We have done worse than Pura Luca. Mas marami tayong matinding kasalanan sa Panginoon kaysa doon sa ginawa niya. Pero hindi natin iniisip, am I offending God? Pero nakita natin si Pura Luca mukhang bakla, naka-Nazareno, ino-offend niya yung Panginoon. But you're not looking at yourself. Yung kasalanan ni Pura Luca, pareho lang ng kasalanan nating lahat. There is no difference. We offend God. We offend God. That's the truth. So yung ginagawa ni Pura Luca, he's sinning. Nagkakasala siya. I don't agree with this music. I don't agree with cross-dressing. But I will defend him. Because Jesus loves him too. And God has set you free. God has set you free to love and not to sin. Each and every one of us, tayong lahat na naririto, we have this feeling of liberation na pinalaya tayo ng Panginoon. Don't worry about how you look. Anong isusuot mo sa linggo? Anong itsura ko pagpunta ko sa church? Worry about what is in the next life. Ano man ang itsura mo dito, pangit ka, maganda, mataba, payat, kung ano man ang itsura mo. When Jesus returns, pagbabalik niya, sabi niya, He will give us a glorified body. Etong meron tayong, ito ngayon, yung kasuotan natin ito na ngayon, yung katawan natin ngayon, kasuotan lang ito. It will be replaced by a glorified body. A glorified body is one that is perfect for heaven. This body is not perfect for heaven. Kasi ito tumatanda, natutuyo, namamatay. Ang katawan natin, nakadesenyo para sa langit, will live for eternity. A body that will not die. A body that will not perish. Because we are designed by God to be His forever. At ang makakasama lang sa Panginoon, yung mga pinalaya niya ng totoo. Are you free? Have you been set free? Amen? We are free. At yung freedom na yan, i-express natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Loving other people. Diyan natin ihahayag yung kalayaan natin na yan. And people will see, and they will also witness, and they will experience freedom. Kaya tuwan-tuwa ako sa nangyari dito sa ating love ministry. Because this is a perfect picture. Ito ang larawan ng kalayaan ng dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, God, for this day. Tunay nga, Panginoon, every week when we go to church, ang dami-dami naming iniintindi, Panginoon. So many things bother us. So many things go through our mind. Ang dami naming problema. So many concerns in this world. Anong kakainin, anong isusuot, paano ang buhay, paano ang kita namin, paano ang susunod na bukas, paano ang aking karamdaman. Paano ko aabot sa maraming mga tao? Baka tignan nila ang buhay ko. Baka sabihin nila, makasalanan din ako. Baka sabihin nila, marami ding mali sa buhay ko. Baka sabihin nila, hindi ko karapat-dapat
na magsalita ng salita ng Panginoon. The Word of God, to preach the gospel to them. And they will say that I am not worthy to stand in their presence and preach the gospel to them. And all of this, Lord, is stopping me from preaching and standing up and testifying and telling the world tungkol sa iyo. Because I do not live to the standard of this world. Yung background ko, Panginoon, hindi karapat-dapat sa iyo. Hindi karapat-dapat sa mata ng mundo. Kulang na kulang ako, Panginoon. But today, Lord, I understand that my life, but Christianity, that being your follower, that being your believer, has nothing to do with what I wear. Hindi ito tungkol, Panginoon, sa kung anong itsura ko, kung ano ang suot ko, kung anong meron ako, kung anong uri ng sasakyan meron ako. Hindi ito sa bilang ng pera na meron ako. Ito ay tungkol sa aking pananampalataya sa iyo. It is about my faith in you, O God. And in this faith, Lord, I will express my love for others so that your name